Para kay dating Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban, constitutional o naaayon sa saligang batas ang framework agreement sa pagitan ng gobyerno at ng MILF o ang Moro Islamic Liberation Front. Taliwas dito ang pananaw ng constitutionalist na si Father Joaquin Bernas na may mga agam-agam pa rin daw sa framework agreement. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, pangunahin na dyan yung ministerial na form ng government, no? Para dun sa Bangsamoro government. Yan yung isa sa mga concerns itong si Father Joaquin Bernas. Pero para kay dating Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban, wala naman daw siya nakikitang mga unconstitutional na provision kung yung kasalukuyang framework agreement ang titingnan. Your Excellencies, President Aquino and Prime Minister Najib, to please rise to witness this signing. Constitutional daw ang framework agreement sa pagitan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, sabi ni dating Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban. Tila mukhang naging maingat daw ang mga negosyador ng pamahalaan na iwasan ang pagkakamali noon ng Memorandum of Agreement on Ancestral Domain o MOA-AD sa panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Noong 2008 kasi ibinasura ng Korte Suprema ang MOA-AD dahil lumalabag daw sa konstitusyon ng ilang probisyon nito. In the MOA-AD, the negotiators unfortunately committed to deliver things that the president cannot on his own give. They committed, for instance, to amend the Constitution. That's not within the power of the president to do. Sabi pa ng dating punong maestrado, pinapayagan ng saligang batas ang isang ministerial form of government sa isang autonomous region katulad ng Bangsamoro. Sa ilalim ng ministerial form ng Bangsamoro, boboto ang mga tao ng mga partido politikal. Ang mga miyembro naman ng mga partidong ito ang maghahalal ng chief minister ng Bangsamoro. It's not the national government. It does not change the Constitution. So hindi yan 1 degree to secession? No, it's very far from it. Pero aminado si Panganiban mas masalimuot ang magiging negosasyon sa mga annexes o detalye ng binubuong peace deal ukol sa power at wealth sharing, normalization at transitional mechanisms. May abiso ang dating punong maestrado. The areas the negotiators will have to be careful about, institutions that will be created by that basic law. Nangangamba naman ang kilalang constitutional expert na si Father Joaquin Bernas na baka magkaproblema sa konstitusyon ng framework agreement. Sabi ni Bernas sa kanyang column, kailangan daw liwanagin ng gobyerno kung ano ang ibig sabihin ng ministerial form of government. Ano rin daw ba ang ibig sabihin ng asymmetric na relasyon ng gobyerno at Bangsamoro? Iba raw ba ito sa dati ng ibinasurang associative na relasyon sa MOA-AD? Sinabi na noon ng Supreme Court na sa associative na relasyon sa ilalim ng MOA-AD, tila magiging kapantay na estado ng national government ang nooy Bangsamoro juridical entity. Ang relasyon sa pagitan ng bubuuing Bangsamoro at ng national government ang tanong din ng ilang kongresista kay Government Peace Panel Chair Marvic Leonen nang humarap ito sa Kamara. May tuturing daw ba na isang hiwalay na state o estado ang Bangsamoro kapag naaprubahan ng kasunduan? Pinabulaanan nito ni Leonen. This is an attribute of a state. People, they are there identified. And then territory, including, imagine, so PAL, if it goes there, has to pay. All other attributes of a state is really, this one is encompassing. The MILF has never put independence at the negotiating table, and they have, in fact, through this particular agreement, accepted processes which are very familiar to all of us because these are processes which are in the Constitution. Limutang din ang pangamba sa posibleng pag-atake ng iba pang rebeldeng grupo. Kami po yung parating unang na-atake. I just hope that Commander Bravo and as what Chairman Murad had said in 2008 attack in Kulambugan and Kauswagan, that they are also be included in that warrant of arrest. The MILF has committed to the ceasefire, and so far as we are concerned, since the time that we took over in 2010, the numbers have gone down very significantly, and this year it is 0. They have committed to the ceasefire. Jessica, sa Nobyembre,
ay uupo ulit yung GPH at yung MILF para plansyahin na yung detalye ng annexes. Samantala, sabi ni Presidential Peace Advisor Secretary Ging Deles ay in 2 to 3 weeks time daw ay pwede na makapaglabas ng Pangulo ng executive order para buuin yung Bangsamoro Transition Commission, Jessica. Okay, on the issue kung nangangailangan ba ng constitutional amendment itong Bangsamoro Agreement, no, Joseph, parang hindi nagkakaisa ang mga legal at constitutional experts natin. May mga nagsasabing hindi kailangan, pero may mga nagsasabi namang klarong-klaro daw dun sa framework agreement na nangangailangan ito ng ganon. Yes, ma'am. Yung reservation, yung concern, if I can call it that, yung kay Father Bernas, is that because yung framework agreement does not provide the full flesh of the annexes. Yun din naman yung sinasabi ni Chief Justice o ni dating Chief Justice Artemio Panganiban na we need to find out kung ano talaga yung laman, for example, dun sa power sharing na detalye ng annexes ng framework agreement. And doon natin malalaman, for example, yung point ni Father Bernas na ministerial form of government, ano ba ito? Pati yung associative relationship, asymmetric relationship between the two. Kasi yan yung mga dating problema ng MOA-AD. Now, kailan malalaman talaga natin in the future kung ano talaga yung final detalye ng annexes, kung this will pass constitutional muster or yung constitutional scrutiny ng Supreme Court, Jessica. Okay, kung sa bagay, framework agreement pa lang ito. Kumbaga, ito yung magsiset ng parameters at context sa mga future na pag-uusap. In the meantime, I think ito na yung immediately, no? Kahapon lang napirmahan, today nandun na kaagad sa Kongreso ang pinuno ng GPH na si Dean Leonen para ipaintindi sa ating mga kongresista kung ano ba ito. Yes, ma'am. Kasi malaking component yung Congress, no? If we're going to go by the framework, because you have magda-draft ka ng isang basic law that will replace the armed organic law. So kailangan mo talaga na, so to speak, you are on the same page as Congress when you push this kind of agenda. So I think medyo from a strategic point of view, ay magandang ginawa ni Secretary ni Chief Negotiator Leonen na kailangan na ipaliwanag ng mabuti para pagka sa panahon na kailangan na ng congressional approval dun sa basic law, medyo pare-pareho yung pagtingin dun sa pangangailangan ng Jessica. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.